Madayo nga adlaw Matinians, Hunyo 1, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Delgis. Uban kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ugan niya ang atong mga headlines. Mati LGU, finalist sa Zero Hunger Initiative sa Galing Pook Awards. DOT o DSWD nang hatag ayuda sa tourism workers. National Heritage Month nagmalampuson. Sa police report, tulo ka high-value individuals dakpan sa sentral. Sa sports, Raja Sports Fest Basketball Games nagsugod na. Sa special report, payag sa amihan, pulihan ug watchtower. Ug sa feature, ang kalampusan sa kusina ni Nanay program. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw.
Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Napiling national finalist ang City of Mati LGU sa Zero Hunger Initiative sa Galingpook, ubos sa Department of Social Welfare and Development. Gitakdang lupad sa kauluhan si Mayor Michelle Lacpil-Rabat alang sa final presentation og awarding karong Hunyo 25 hangtod 26. 25 lamang ka barangay, munisipyo, syudad ug probinsya sa tibuok nasod ang napiling finalists. Ang mapiling mananaog makadawat og premyong 2 million pesos. Si Jasmine Tia sa report. Napili ang City of Mati LGU isip usa sa mga national finalists sa Walang Gutom Awards sa Galingpook Foundation ug sa Department of Social Welfare and Development. Ang final presentation ug awarding mahitabo karong umaabot ng Hunyo 25 hangtod 26 sa DSWD Central Office sa Quezon City. Mukabat sa 101 ka mga LGUs ang miapil sa maong awarding, din 25 lamang ang napili sa final sa national na level. Tumong sa Walang Gutom Awards ang pag-ila sa most innovative ug epektibo na mga programa sa mga LGUs sa pagsulbad sa issue sa food insecurity ug pagkagutom sa tibuok nasod. Sulod sa Davao Region ang City of Mati ug ang munisipyo sa Asuncion, Davao del Norte lamang ang apil sa national finalists nga gilangkuban sa 5 ka barangays, 9 ka munisipyo, 7 ka cities ug 4 ka probinsya. Ang mga mananaog makadawat og 2 million pesos. Mismong si Mayor Michelle Lacpil-Rabat ang motambong sa final presentation ug awarding didto sa kauluhan. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Hiniusa ang puwersa sa Department of Tourism, Department of Social Welfare and Development ug local government units sa Davao Oriental alang sa pagbanghatag og ayuda sa mga tourism workers nga apektado sa sagunsong pag-ulan sa tibuok probinsya sayo karong tuiga. Ania ang report.
Suma total sa 725 ka tourism workers sa Davao Oriental ang nakadawat og tig 9,960 pesos nga hinabang gikan sa bayanihan sa bukas na may pag-asa para sa turismo kon BBMT program atol sa ceremonial distribution of financial and training assistance to affected tourism workers kaniadtong Mayo 27, 2024 diri sa Dakbayan sa Mati. Ang mga individual nga benepisyaryo gilangkuban sa 184 gikan sa Mati, 11 gikan sa Lupon, 83 gikan sa Governor Generoso, 28 gikan sa Tarragona, 88 gikan sa Manay, 105 gikan sa Caraga, 185 gikan sa Baganga ug 41 gikan sa Buston. Ang BBMT usa ka produkto sa kolaborasyon tali sa Department of Tourism ug Department of Social Welfare and Development nga nagtumo nga kahatagan og livelihood continuity opportunities ingon man katabangan ang mga trabahante sa turismo sa tibuok nasod nga nahimong biktima sa mga kalamidad. Mismong sila DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ug DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mibisita sa Dakbayan alang sa pagpanghatag og ayuda sa mga tourism workers nga biktima sa tulo ka semana nga sagunsong pag-ulan sa tibuok probinsya kaniadtong Enero karong tuiga. Ana usab mga gipahigayon ng mga tourism-related training program sa tibuok probinsya sama sa beads and artwork, candle making, essential oil making, bread and pastry, detergent making, basic hilot ug uban pang mga pagbansay. Sumala pa ni Secretary Frasco nga 11 out of 100 Filipinos ang nanarbaho sa natad sa turismo. Rason luyo sa importansya na katabangan ang mga trabahante sulod niini nga sektor. Tungod niini, gihatagan sa bugibugaton ni Mayor Michelle Nakpil Rabat ang kontribusyon sa tourism workers alang sa lokal nga ekonomiya. As you all know, ang ating pinag-ialaman diri sa ating probinsya, ang ating napakalindot guwapa na ating probinsya ng Davao Oriental, is the economic driver is tourism. You are one of those who works hard para po maglikaw ang ating turismo sa aming probinsya. Thank you po. Ang Dakbayan sa Mati ingon man probinsya sa Davao Oriental, ilado isip tourism hub sa rehiyon, maong dakong panginahanglan ang padayon nga pakigtambayayong sa nasyonal ug lokal nga panggamhanan alang sa malungtaron ug babungahon na turismo. Nagmalampuson ang pagsaulog sa National Heritage Month alang sa tuig 2024, inubanan sa managlahing cultural activities. Si Jilvis Jean Patalinghog sa report. Ang City of Mati Tourism Office ang nanguna sa pagsaulog sa National Heritage Month kaniadtong Mayo 27 uban sa laing-laing mga kalihukan nga nagpakita sa adunahang kultural nga kabilin sa tribong Mandaya pinaagi sa usa ka opening ceremony nga gipahigayon sa City Hall compound. Mitambong usab si City Indigenous Peoples Mandatory Representative kon IPMR Baudilio Muñoz nga naghatag og mensahe nga nagpasiugda sa pagpasalamat ug pagsuporta alang sa kamahinungdanon sa kultural nga kabilin. Ang programa gisugdan pinaagi sa usa ka makapadasig nga pasundayag sa tunog kwerdas Dawan National High School Rondalia Ensemble ang ilang musika usa ka harmonious blend sa string instruments sama sa lute, gitara ug bandurya nga mipuno sa tradisyonal nga Filipino melodies. Human sa pasundayag ang sugno ng libudon mananayaw nakadani sa mga tumatan-aw pinaagi sa usa ka cultural dance presentation. Ang sugno gihubad ngadto sa espiritu o kalag nga nagpasabot nga ang sayaw mahimong maglangkob sa esensya sa kultura. Ang ilang pasundayag lagmit nagsilbi nga usa ka buhi nga testamento sa malungtarong espiritu sa tribong Mandaya. Nunot sa pasundayag, gipahibalo nga ang mga aktibidad nga giplano sa samang adlaw sa Menzi Beach Information Center sa Barangay Dahican. Kini nga mga kalihukan naglakip sa Mandaya Jewelry Beads Making Workshop nga gipangunahan sa tinuod nga Mandaya Jewelry Makers. Ang mga partisipante nakakat-on sa tradisyonal nga mga teknik sa paghimo og makuti nga beadwork usa ka mahinungdanong aspeto sa Mandaya adornment. Human niini mao ang Mandaya Lute Cooking Demonstration nga usa ka batid nga Mandaya Lute Cook ang nagpresentar sa proseso sa pag-andam niining lamiang putahe nga usa ka lokal nga espesyalidad. Ang mga partisipante nga pipila ka mga chef gikan sa prominenteng restaurant sa Mati sama sa Adelina Hotel and Suites, San's Restaurant and Bakery ug uban pa, dayon gitugutan nga matilawan ang lamian nga niluto sa Mandaya. Nindot gid siya kayo no nga at least natay sa ka native na nagtudlo sa to atong mga native na to na kinaraan na paagi sa pagluto sa maning lulot.
So as modern na culinary na karon ang nag-evolve, so nawala na tong mga authentic sa kinaraan nga pagka ano no. So dako kay kog natun-an, so murag mibalik sa imong roots ba. So na-preserve gud ang heritage yun. Tapos minsahe nako na unta na pa yung mga ingani pa nga na mga program ang atong gobyerno para i-elevate yun nato ang culinary nga native culinary gud sa ato ang siyudad sa Mati or sa probinsya sa Davao Oriental. Kini nga selebrasyon mahisubay sa President Proclamation number 439 nga nagdeklarar sa National Heritage Month kon NHM matag bulan sa Mayo. Ang NHM nagtumong sa pag-ugmad sa mas lawom nga pagbati sa kahimatngon, pagtahod ug gugma alang sa mga kabilin sa kasaysayan sa kulturang Pilipino taliwala sa katawhan. Gusto nato nga permanente ni siya mahibalaan sa atong komunidad nga sa unang panahon mao ni ang ilahang way of life, no. Gusto nato ma-share sa ilaha o dapat aware pud sila nga tagaan natog importansya ang kining mga activities na we owe to them, no, kung unsa ta karon. Kini si Jilbes Jean Patalingog para sa ang Mati karon. Tulo ka high-value individuals kon HVI ang nadakpan sa kapulisan atol sa gipahigayong buy-bus operation kaniadtong Mayo 21 didto sa may sitio Bilawan Purok Dalampasigan Relocation, Barangay Sentral ning siyudad sa Mati. Si Nash Tiguelo alang sa dugang detalye. Dakpa ng usa ka giilang alias Sandra ug duha ka kauban niini nga mga high-value individuals kon HVI human sa gipahigayong buy-bus operation sa kapulisan kaniadtong Mayo 21 didto sa may sitio Bilawan Purok Dalampasigan Relokasyon, Barangay Sentral ning siyudad sa Mati. Atol sa buy-bus operation nga gipahigayon kauban ng Philippine Drug Enforcement Agency Davao Oriental, nakapalit og gidudaang shabu sa mga suspect ang poster buyer nga otoridad. Daling gidakop ang mga suspect nga nakuhaan og mga gidudaang shabu, marijuana ug uban pa. Ang usa sa mga dinakpan giilang si alias Sandra 37 anyos, residente sa Barangay Sentral, ug ang mga kauban niini nga wala panganli 42 anyos residente sa Barangay Sentral ug 42 anyos nga residente sa Barangay Dahican ning siyudad sa Mati. Ang mga dinakpan ug mga butang nga nasakmit ana sa kustodiya sa mga buhatan alang sa tukmang disposisyon. Pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga dinakpan. Samtang mapasalamaton usab ang kapulisan sa padayong aktibong partisipasyon ug suporta sa komunidad sa anti-illegal drugs ug anti-criminality campaign alang sa kalinaw ug kaapsa sa siyudad sa Mati. Kini si Nash Tiguelo para sa ang Mati karon. Sa among pagbalik sa sports, basketball games ubos sa Raja Sports Fest nagsugod na. Sa special report, payag sa amihan, pulihan ug watchtower. Ug sa feature, kalampusan sa kusina ni Nanay program atong sayron. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinians, ani nasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Nagapadayon ang investigasyon bahin sa aligasyon bato kay Bamban City Mayor Alice Guo sa eligibility niini sa paghupot sa katungdanan. Bisan pa sa iyang mangitngit nga background, siya midaog sa mayoral nga eleksyon kaniadtong tuig 2022. Kini mipukaw sa mga kabalaka bahin sa proseso sa eleksyon ug sa pagkalehitimo sa iyang paglingkod isip mayor. Adunay klaro nga panawagan alang sa lain-laing mga stakeholder, lakip ang mga magbabalaod o ahensya sa seguridad aron matubag kini nga mga isyu. Naglakip kini sa pagpahugot sa immigration controls, verification of identities ug pagsiguro nga ang mga opisyal sa publiko hingpit nga gisusi. Busa, alang sa atong pangutana karong sa manaha,
Unsa kaimportante alang sa mga kandidato sa politika nga adunay transparent nga background, labi na sa umaabot nga eleksyon sunod tuig. Tara, ubani kami yung atong sutaon ang tubag sa mga Matinyans. Importante kayo kay para kung maaberya ang ato ang isig katao, nagid say og ang iyahang personality buutan mutabang gid siya nga walay pagduha-duha. Para sa ako, ma'am, importante gid ang background sa usa ka politician nga mulan sad sa umaabot nga eleksyon tungod kay mao man gud na ang basihan sa mga tao kung angayan ba siya modala ana nga posisyon, competent ba siya nga mudagan ana nga posisyon, kabalo ba siya mo manage sa mga tao unsaon niya pagdala. So ang leadership mao gyud na ang importante kung naa ba siya ana nga hiyas sa sa iyahang pagka-leader. Para dili ta madaot, para may lailan nato sila. Dapat kanang makuan nato ang ilahang kuan kung unsay kuan nila kanang unsay kung asa sila gikan unya kuan sila mao siguro nang kuan nila kung para mabalaan na sila ang ato ang kuanon butuhan. Kara ma'am, ang kuan ma'am depende sa politiko ma'am. Nay politiko nga interesado sa ilang katuyuan, interest nila sa ila lang kaugalingon. Nay pod politiko nga mag-interes tanan man katawhan iyang maayo siya nga tawo. Ang iyang pagkatao dapat nato may balhan tungod kay kung maayos siya sa iyang background, family background, siyempre adunay possibility nga maayo po ang iyang panerbisyo. Kung adunay siya problema sa iyang pamilya, sa iyang family background, o halimbawa dili maayo ang iyang history, so aduna po dakong posibilidad nga madala niya ngadto sa publiko ang iyang kinaiya, ang iyang mga batasan o ang iyang mga binuhatan. So dako gid siya importansya nga dapat nato may balhan. Alon po nga makapilit ang maayong politician. Ang background sa isa ka kanang politiko kanang dali maduulan kanang sa panahon sa kalisod sa kuan kanang kalamidad naa sila dayon sa katawhan natiman nila ang mga karsada sa tanan-tanan nga mga katalagman o uban pang mga uban di nga nangasakit iyang ipantabangan o salamat pud kayo nga kaming tanan wala jud mi niya gipasagdan. Mo yun ta kay balo kung unsa sila maayo man pud sila modala. Mga politiko maayo man pud sila mo katabang sa mga pobre ana ba. Mura na mo nibalan nat. Kung unsa sila ka maayong tao. Importante gid nga may balan nato nga sa may kanang agi ba? Siyempre kung mayo ang agi atong suportahan. Kung dili, nganong suportahan man nga dili ban mayo ang agi. Importante na mabalaan atong background sa isa ka politiko. Labaw nagikan sa mga kwartahan para makita to kung usa sa gikan. Kwartahan ba siya or dili. Kay once na makita ang kwartahan, so kabalo na to siya ang realidad o kapasidad sa pag-abot sa eleksyon. Lahir yun ang nasa cobre, at least makita na to, usay kapasidad niya. At least makita po niya ang sitwasyon sa tao o pagdala sa tao. Lahir yun ang naay kabutangan o wala. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping! Gisugda na ang padula alang sa 3rd Raja Sports Fest Basketball Games atul sa kasaulugan sa ika-21 nga Pujada Bay Festival ug ika-17 nga Cityhood Day. Si Peter Jan Buencamino sa report.
Hingpit ng gisugda ng 3rd Raha Sports Fest Cityhood Day 2024, Mati Basketball League 17 Under, Inter-Barangay kaniadtong Mayo 26 sa Barangay Dahican Sports Center. Gisugdan ang maong torneo sa usa ka parada nga gitambungan sa 25 ka mga barangay basketball team sa managlahing barangay ning Dakbayan. Anaa usab sa maong event sila Sangguniang Kabataan Federated Chairman Tomas Sevilleno o City Councilor Honorable Tara Rabat Gaita. Inubanan pa sila sa managlahing SK officials ug barangay officials. Dakong pasalamat ni Jose Paulo Luis Rabat, Sports Director sa Dakbayan sa Mati, ngadto kay Mayor Michelle Nakpil Rabat na may suporta sa maong torneo sa basketball ug sa iyahang pagsalig ngadto sa mga players ug sa opisyales. Ipasalamatan usab niya ang mga nag-organisa sa maong event, hilabihan na sa MBL Head Coordinator Ralph De Lejero, Local Youth Development Office Head Curl Daligdig og SK Fed President Tomas Sevilleno og ngadto kay City Sports Development Office OIC Joey Dimpas. Aniya ang schedule sa mga dula alang sa Raha Sports Fest. Matod ni Paulo Rabat, may the best barangay win. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Nahimong kontrobersyal sa miaging semana ang pagbungkag sa payag sa amihan sa Dahican balod sa Paglaom Incorporated nga nahimutang sulod sa luna nga gipanag-iyahan sa City of Mati LGU. Gawas nga dili kanila ang yutang gitukuran sa ilang payag, pipila na usab ka higayon nga gipahimangnuan ang maong grupo nga gubaon na ang ilang payag apan wala lamang kini panumbalinga. Giklaro usab sa mga iladong miyembro sa Amihan Boys sama sa international skimboarding champion nga si Sonny Boy Acorbo nga dili na sila miyembro sa Amihan sa Dahican sa pipila ka tuig na ug nagbugna na sila og laing grupo na mao ang Mati Water Sports Association. Si Michael Winston Espinosa sa report. Gidemolish ang payag sa amihan sa Dahican balod sa Paglaom Incorporated buntag sa Mayo 21, 2024. Kini gumikan kay nahimutang ang maong payag sa may public access road nga gipanag-iyahan sa City of Mati LGU. Plano sa lokal nga panggamhanan nga tukuran og Baywatch Tower kon substation sa Task Force Mati Shoreline Management nga gilangkuban sa Philippine Coast Guard, Mati Tourist Police, Philippine Maritime Police, Bantay Dagat, BFAR o guban pang ahensya. Tumong sa maong task force ang masiguro ang seguridad sa mga lumalangoy o guban pang bisita sa Dahican Beach. Tumong sab sa pagpatukod sa maong substation nga hingusgan ang pagprotekta ug tabang paglikay sa uban pang mga insidente sa Dahican shoreline sama sa polusyon, pagkataga sa mga lumalangoy ug guban pa. Sumala ni City Administrator Alan Andrada tuig 2010 pa unang naisyuhan og notice to vacate ang amihan. Konsihal pa sa Mati ni adtong tungura si Andrada nga chairman usab sa Committee on Environment. Iklaro ni Andrada nga ubay-ubay na nga mga notices ang ilang nahatag sa amihan sugod 2023 kalabot sa pagpabalhin sa ilang payag ngadto sa lugar nga dili makaali sa public access road apan wala kini panumbalinga sa maong grupo. Samtang plano sab sa city admin nga ibalhin ang amihan hatchery sa Men's Sea Shoreline aron sa mas luwas ug hapsay na environment alang sa mga pawikan ug aron malayo sa public disturbance tungod kay kasamtangan pa kining nahimutang sa public access road. Ang pagbalhin sa hatchery rekomendasyon sab sa DENR, Shenro, Akadim ug uban pang ahensya sa gobyerno kaniadto pang tuig 2023 subay sa Republic Act 9147 kon Wildlife Resource Conservation and Protection Act. Aduna sab gimugna ang City Administrator's Office na zoning ug laning map sa Dahican Beach alang sa mga fisher folks ug mga bisita subay sa mga hiningusgan na seguridad sa Dahican Shoreline ug dili lamang sa public access road. Adunay tulo ka zones na gimugna nga mao ang no swimming zone ug angling area. Aduna sab gihimo na fishing, mooring area ug navigation lane para sa mga mananagat aron malikayan ang mga aksidente sa mga lumalangoy nga maigo sa mga taga. Magpatuman usab og curfew sa public access road sa may amihan sugod alas 6 sa gabi hangtod alas 5 sa kabuntagon aron mas malikayan ang mga aksidente sa lugar.
Magbutang usab og mga buya kon buwi sa dagat aron kagiyahan ang mga mananagat ug mga lumalangoy. Dako ang paglaom sa lokal na panggamhanan na maminusan ang mga aksidente sa may dahikan shoreline pinaagi sa implementasyon sa zoning ug laning areas, labi na nga ginadahom ang pagtaas sa numero sa mga bisita ug turista karong bulan sa Mayo ug Hunyo tungod sa umaabot nga summer frolic. Gawas pa ini, anda mo responde ang task force ug monitoring team sa may dahikan shoreline sa mga posibleng aksidente na mahitabo. Samtang giklaro sa mga iladong amihan boys sama sa international skimboarding champion nga si Sunny Boy Aporbo, umas ilado sa anggang bayugyog nga ang amihan sa dahikan balud sa paglaom wala nagarepresentar sa amihan boys, diin sila mga original nga miyembro. Giklaro usab ni amihan boy Peter Ordinaria nga presidente karon sa Mati Water Sports Association nga dakong tabang ang pagkaturong watchtower sa Dahican Beach aron kabantayan ang mga ligo sa dagat ingon man ang mga mananagat. Na mga malumos, na mga kawat, na mga tabo na nga na. So mas gipahigpitan o siguridad sa atong gobyerno na himuan na siya da og tower para sa lifeguard, para sa maritime, para sa coast guard, and kuan sa tourist police para mas ma-secure o maprotektahan ang ato ang dahikan. So para nako dili man na siya makaapekto sa ato ang hatchery kung tanggalon na diya kay mayong kag tungod wala na pawikan mo itlog, tungod kay mo transfer na sila sa Minsi, dili man pud na ingana. Pawikan bisan asa na siya mangitlog. Kalabot usab sa pagbalhin sa hatchery dito sa Minsi area nga nahimutang lamang gihapon sa Dahican Beach, ipasabot usab sa mga miyembro sa MWA nga dili sa mismong hatchery nagapangitlog ang mga pawikan. Sumala pa nga bisan asa sa dahikan nga pangitlog ang mga pawikan ug igo lamang nila kining ginabalhin ngadto sa hatchery aron masigurong dili kini makalutan sa mga predator sama sa mga iro o di kaha matamak-tamakan sa mga taong galigo sa dahikan. Mas maayo man nang matransfer ang itlog sa hatchery. Why problema kung ang hatchery may i-transfer pati ang itlog kay ma-secured man yun sa tinuod lang. Ang sa akong pagkaibalo kay since na bata pa ko diriya wala sukad na wala pa ko na tao ang kanang pawikan na isnana na diriya since ako pang mga ginikanan na diriya ana na ang pawikan. Ang kanang hatchery manggod ang purpose anang hatchery is para mas ma-preserve ang ato ang pawikan, ang itlog sa pawikan ug tarong. Kaya ang kanang pawikan dili man na inguna sa hatchery, mukatkat sa hatchery kay mong itlog diha. Dili man na mao, dili po na inguna ang pawikan mga bre anang hatchery sa portahan kay para dira mo itlog. Ang kanang pawikan manggod kining kutob sa beach line diri nato gikan sa Butona and diri sa Kanakbay. Ang kanang pawikan biskan asa na shoreline mag-itlog. Ang ginakuha lang ng itlog kay para i-transfer sa hatchery kay para ang kanang itlog dili makaon sa mga predator, dili tamak-tamak sa mga tao, para anang nairo karon. Na dira ang itlog dili nato na nag-itlog ron ng pawikan, dira tos dili nato kwaon. Mas ang tamak-tamakan na sa tao so mas makumpres ang egg. So dili siya na possibility na dili siya magpusa or masimutan na siya og predator kana pareha ng iro. Kaluton sa iro kaunon and nay mga kagang kaluton sa kagang buslutan kaon so or even magpusa na siya pero walay mga locals na nakakita na mga kuan na magyapon ang iro magyapon kusog magyapon na siya gismil so kaunon gyapon tong bagong pusa so walay 1% mao pay pag-abot sa kuan kung tay isa na lang mo abot sa dagat pag-abot kaunon pa og mga dagkong isda. Sa isyong kalabot sa pagkabungkag sa Amihan Boys sa Dahican, ipasabot ni Bayugyog nga dunay mga regulasyon ang Amihan Boys nga wala na niya mauyon ni maong mihawa siya sa maong grupo. Samtang si Katubig nagkanayon nga mihawa siya sa amihan, human gipalagpot sa Magsuong Plaza ang original nga nagmugna sa maong grupo nga si George June Plaza. Nga kuya usab sa Magsuong Plaza nga nagdumala karon sa amihan sa Dahican balud sa Paglaom Incorporated. Sa ako na side, which is daghan kog amigo diri sa Mati, Davao, Manila na gusto ko ma-meet
Kanya kay nana ko record sa skimboarding ba sa Pilipinas. So gusto ko nila ma-meet, nya gusto sila magpatulo sa kuha, which is dili ko nila tugtan. Which is ako ama ng lifestyle. Bungkag na siya kay tungod ang pinakahid sa amihan gipahawa na nila ba, which is si Kuya Jun. Nya siyempre si Kuya Jun nya membro mi. So of course ang amo ang kuanon gyud na ang karaan na kuan gyud ang coach ang Mati Water Sports karon na among organisasyon mao na ang gipadayon namo kay tungod dili namo gusto na mga karaan Amihan Boys mawala, which is ang Amihan Boys na tinuod si Kuya Jun kami ang nagbungna lang anang amihan sa dahikan balod sa paglaom dili na si Kuya Jun. Ako isa ka membro dati sa amihan. Nag-start ko og duwa-dula ng skimboard 6 years old. So pag-start na ko, ganahan mo ko magduwa-dula. So wala na ko ning uli og balay. So sa amihan ako nagpuyo. Nindot pa kay ang dagan sa amihan sa una. Ang amo pang leader ato na time is si Kuya John Plaza. And sukad na nagkadugay, nag-abot yang mga igsoon, which is the three brothers, Winston, Iki Alantoy, Juan, and Pedro. Mao na siya ang nangabot. So ang mga roles na sila mga bagong roles na nahimo. So wala na nagkahiusa ang mga player, mga boys kay namang goy mga roles nila na dili na mo makayag adapt. Pareha ng mga roles nila na bawal ka mulakaw. Biskan maglaag lang ka na time kay naay party, naay kuan, bawalan ka nila, makalakaw ka. Paguli nimo is ang imong punishment is wasar. Moto ning hawa si Kuya John. Pag hawa ni Kuya John, so sila na ang ninggunit. So pag hawa ni John is ning sunod si Bayogyog. Pag hawa po ni Bayogyog, watag tanan ang karaan na amihan na mga boys. Kini si Michael Espinosa para sa Ang Mati Karon. Ang pagtuon sa usa ka bata gikinahanglang suportahan pinaagi sa pag-amuma ug pagsiguro nga sakto ang nutrisyong madawat niini gikan sa mga pagkaon. Mao kini ang tumong sa Department of Education kauban ang City of Mati LGU pinaagi sa kusina ni Nanay alagang matibay nga programa. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Ang pagkaon usa sa panginahanglan sa usa ka tawo. Pinaagi sa pagkaon, makakuha kita og nutrisyon ug enerhiya nga labing kinahanglan sa lawas para makalihok sa mga trabahoon ug ma-enjoy ang kinabuhi. Lisod hunahon nga sa atong katilingban adunay mga estudyante nga nagkutoy ang tiyan nga mosulod sa eskwelahan ug nakigbisog sa malnutrisyon para lamang makakaton. Kini nga realidad ginasagubang dili lamang sa mga ginikanan ining mga bataa, kung dili pati usab sa panggamhanan. Tungod ini nga mga soliran, natukod ang usa ka simpleng kusina nga adunay halangdong tumong alang sa pagserbisyo sa mga batang nanginhanglan. Mao kini ang kusina ni Nanay alagang matibay school-based feeding program. Nga usa ka complementary feeding program sa Busog-Lusog, Talino kon BLT Central Kitchen Operation sa City of Mati Schools Division Office nga natukod pinaagi sa pagtambayayong sa Department of Education o sa lokal na panggamhanan sa Dakbayan sa Mati ubos sa Special Program for Livelihood Division. Ang giingong programa gisuportahan usab sa Jollibee Food Group. Nagsugod ang BLT Central Kitchen Operation kaniadto pang 2017 ug mas gipakusgan pa kini kaniadtong 2023. Kung kanusa, unang naghukad ang kusina ni Nanay ug hot meals para sa mga batang nanginhanglan.
Sa isa ni Fred C. Apara, nurse sa Mati SDO, ug mao'y focal person sa feeding program implementation sa giingong ahensya nga ang tumong sa maong feeding program og facility mao ang pag-alibyo sa malnourishment sa mga bata nga magtulunan sa dakbayan. One of the support services that we provide our learners in order to address malnutrition or undernutrition, and also to address to improve the learning performance of our learners, such as daily attendance in school, participation, and retention, as well as improvement in their achievement levels. Gipailalom sa 17 weeks nga feeding program ang mga bata kung diin gihukadan sila og masustansya nga mga pagkaon nga makatabang sa ilahang pagdako sama sa Nutriban, cereals, carrot banana bread ug uban pa. Dili gayud sayon ang naagihan sa pag-implementar sa maong programa. Sumala ni Mang Fred C. Apara nga unang problema gayud nila mao ang manpower nga gikinahanglan sa pagserbisyo ngadto sa 930 ka mga bata sulod sa 8 ka eskwelahan. Daghan jud tag mga nasinati nga mga challenges, no. Una sa tanan, ang resources that we need to utilize, no, sa ato ang kitchen operation. But with the help of our local government unit, we were provided with the manpower in the operation for the operation of our kitchen. So we have 10 kitchen personnel involved in the preparation of our meals for our learners, hot meals, and we also have one driver for sa ato ang bao-bao nga gi-provide pud siya sa ato ang local government unit. So dakong tabang gyud. Likod niini nga mga kalisod na mahimo gihapon kining malampuson tungod sa pagsuporta sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Mati, sa matang sa pinansyal, food technology ug training sa kusina ni nanay. Kung diin mga inahan usab sa mga bata ang namahimong personahe. And now we are already on our special project in partnership again with the local government unit, and still part of our memorandum of agreement for the Kusina ni Nanay Alagang Matibay. And this is now the food technology aspect, food technology, processing of food in the central kitchen as part of the special program for livelihood. Sumala ni Engineer Vincent J. Padillo, nga research specialist sa DOST Provincial Office, nga naghatag og kagamitan ngadto sa kusina ni nanay og trainings ngadto sa mga staff niini ang DOST. The case of kitchen, central kitchen, we've had MOA with them, and we deployed and provided funding assistance for them to acquire 3 ovens, 3 steamers, 3 freezers, 2 gas burner, and 2 stainless table. And we are very lucky and we are very grateful that as of this moment, they are utilizing the equipment to produce products for feeding programs for the daycare learners here in Mati City. So yeah, and aside from providing equipment for them, we've had also transfer of technology as part of our as part of the mandate of the DOST 11 to provide tech transfer, technology training for them. So we've conducted kitchen personnel for their empowerment in food handling, since handle man og food products ang atong beneficiary for the program. So we've conducted good manufacturing practices for them. And kini tungod sa mandato sa DOST nga mutabang sa mga lokal nga panggamahanan sa Rehiyon 11 sa matang sa teknolohiya. We have a memorandum of agreement under this Community Empowerment through Science and Technology program of the Department of Science and Technology. And actually, it's a mandate from DOST to provide service innovation to communities around the region, and specifically here in Davao Oriental, in our province. And part of our implementation is to support individuals or community to, empower their livelihood, their technologies, and upgrade their technologies for the betterment of the community. Dili lamang diri nahuman ang pagsuporta sa Mati City LGU sa tinguha sa maong programa.
Kahinuduman nga personal nga nagtudlo si Mayor Michelle Nakpilrabat sa mga personahe sa kusina ni nanay sa pagbake sa masustansya og lamian nga banana carrot bread nga usa ka recipe ni MNR. And our implementation of the production of carrot banana loaf for our daycare center learners. And the technology was actually originally presented and conducted by no less than our city mayor, Mayor Michelle Rabat, who trained our central kitchen personnel, and the recipe also is from Mayor Michelle. Tungod ni ini nga paglambo sa programa, aduna na improvement sa panglawas sa mga malnourished ug undernourished nga bata sa Dakbayan nga nakabenepisyo sa maong programa. From zero, normal, kaya ang atong identified beneficiaries were severely wasted or undernourished learners. So after 45 feeding days, naatay rehabilitation nga 79%, and after 85 days, naatay 92%. Kini nga pagsuporta sa paglambo sa panglawas o pag-alibyo sa kagutom sa mga bata, usa ka timailhan sa dedikasyon o interes sa lokal nga panggamhana sa Dakbayan sa Mati, ubos sa pagpangulo ni Mayor Michelle Nakpilrabat, idubanan sa Mati City SDO nga mamahimong healthy ug happy ang mga batang Matinyans. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Aniya ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunin himduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.